Del Fierro Series 1, The Love You Give Me. Magandang hapon po, Kuya Lando. Nakangiting bati ni Isabela sa gwardya na nagbabantay sa mansyon ng mga Del Fierro. Naku! Kanina ka pa hinihintay ni Senyora Margarita, Isabela. Darating ka sa panganay niyang anak. Sagot ni Mang Lando. Tumango si Isabela at iminuwestra sa gwardya na papasok na siya. Nagtatakbo ang dalaga papasok sa mansyon ng mga Del Fierro. Mahaba-habang pagtakbo rin ang ginawa niya dahil may kalayuan ng gate sa mismong mansyon. Tuloy ay hingal na siya pagkarating sa kusina. Kay ganda mo talaga, Isabela. Puri sa kanya ni Aling Lydia. Ngumiti lamang si Isabela habang inuubos ang tubig sa baso niya. Hindi iyon ang unang beses na nasabihan siyang maganda. Talaga rin naman kasing may kagandahan si Isabela. Filipina ang nanay niya at American naman ang tatay niya ayon sa kanyang ina, kaya hindi katakataka kung bakit gano'n na lamang siya kaganda. Oo, proud na proud siya noon. Aba, bakit hindi? Nagagamit niya ang kagandahan niya para manalo sa mga beauty contest sa probinsya nila at malaking tulong talaga sa pamilya niya ang mga cash prizes na nakuha niya. Nandito ka na pala, Isabela. Pinapasabi ni Senyora na pumunta ka daw sa opisina ng Senyor pagkarating mo at naghihintay na sila doon. Ani Manang Lourdes, ang mayordoma ng mga Del Fierro. Masusunod po. Pupunta na po ako doon ngayon, Manang Lourdes. Sagot na Isabela. Inilapag na muna ni Isabela ang basong ginamit niya sa sink at saka siya umakyat sa ikatatlong palapag ng mansyon para pumunta sa opisina ni Senyor Rodrigo. Kumatok pa muna ang dalaga sa pinto ng 3 beses bago niya binuksan ang pinto. Pinapatawag niyo daw po ako. Salubong ni Isabela sa mag-asawang Del Fierro. Yes, Isabela. Umuwi ang panganay kong anak na si Rijal galing sa Maynila at nais ko sanang igala mo siya sa rancho, sa pineapple farm at sa flower farm. Ani Senyorita Margarita. Rijal? May iba pa palang Del Fierro? Hindi niya alam yun ah. Buong akala niya ay sina Adam, Vince at Knox lang ang mga anak ng mag-asawang Del Fierro. Dahil sila lang din naman ang madalas bumisita sa Casa Del Fierro. Hindi niya rin ugaling magtanong kaya hindi niya talaga alam. Ho? Hindi pa ho pa nakakapunta dito sa Senyorito Rijal? Takang tanong ng dalaga. Ngumiti si Senyora Margarita sa kanya. Hindi pa, Isabela. Unlike my other sons, Rijal grew up in the United States. Noong 1 taon lang siya umuwi galing ibang bansa at nanatili naman sa Maynila para pamunuan ang kumpanya namin doon. Tumango si Isabela. Huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala kay Senyorito Rijal. Igagala ko po siya sa buong rancho. Nakangiting sagot niya. Ngayon pa lang ay babalaan na kita. Masungit ang anak kong iyon at medyo mapaglaro sa mga babae. Alam kong matalino ka at hindi basta-bastang nagkakagusto sa mga lalaki pero iba ang anak ko. Hindi kasi yung tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Kilala niyo po ako, Senyora. Hindi pa ako basta-bastang nahuhulog sa kung sino man kahit siya pa ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Mas gugustuhin ko pa pong unahin ang pagtatrabaho ko para matustusan ang pag-aaral ko. Kahit gaano pa kahirap ang buhay ay nagsusumikap pa rin si Isabela na makapagtapos sa pag-aaral. Sa umaga'y pumapasok siya ng kolehiyo sa kursong Early Childhood. Pagka uuwi naman niya galing eskwelahan ay uuwi lamang siya sa bahay nila para magpalit ng damit at pagkatapos ay pupunta naman siya sa mansyon ng mga Del Fierro para magtrabaho roon hanggang alas 10 ng gabi. Mabuti na nga lang kahit na ilang oras lamang ginugugol niya sa pagtatrabaho ay hindi naman siya nasisisante at malaki pa rin ang sahod niya. Hindi lingid sa kaalaman niya ang pagkakatuwa sa kanya ng mag-asawang Del Fierro. Paano ba naman? Puro lalaki ang kanilang mga anak. Pagkatapos makausap ni Isabela ang kanyang amo, ay bumaba na siya mula sa kusina at naghanda ng merienda para sa kanyang Senyorito Rijal. Inuutos kasi iyon ni Senyora Margarita bago siya tuluyan nitong pakawalan. Ang gwapo ni Senyorito Rijal! Tumitiling bungad ni Melissa sa kanya.
Si Melissa ay isa rin sa mga katulong ng mga Del Fuero at hindi rin nagkakalayo ang mga edad nila. Hay nako, bawal yan Melissa. Mapapagalitan ka ni Senyora Margarita kapag nalaman niyang pinagpapantasyan mo sa Senyorito Rizal. Babalaan niya kay Melissa. Wala naman siya eh. Malakhak si Melissa. Pero iba talaga ang kakisigan ni Senyorito Rizal. Ewan ko sa'yo. Naiiling na sagot ni Isabela. Tinapos na ng dalaga ang paglalagay ng palaman sa wheat bread at nagsaling na rin siya ng juice sa baso. Nang matapos ay sa kanya ay nilagay ang mga iyon sa tray at binitbit papunta sa kwarto ng Senyorito Rizal niya. Habang maakyat siya papunta sa ikalawang palapag ng mansyon, ay napapaisip na siya tuloy kung kagaya rin ba ng ibang mga batang Del Fuero ay makakasundo rin niya ang Del Fuero na nandito ngayon. Hindi siya marunong makipagkaibigan pero marunong naman siyang makisama. Magaling din siyang makisalamuha kaya paniguradong magkakasundo sila ni Senyorito Rizal. Sana nga. Kakatok na sana si Isabela sa pinto ng kwarto ng senyorito nang bigla iyong bumukas. Sa gulat niya ay napasigaw kaagad siya. Ay tipaklong! Bumaba ang tingin ni Isabela sa hubad na katawan ng binata. Hubad baro ang binata at tanging maliit na tuwalya lamang ang tumatakip sa pang-ibaba niyang katawan. Titig na titig si Isabela sa magandang pangangatawan ng binata. Malaki ang pangangatawan ni Senyorito Rizal na nasisiguro niyang alagang-alaga iyon sa gym. Tila kay sarap ding pumaloob sa mga bisig niya na para bang kayang-kaya kang protektahan sa kahit na anumang kapahamakan. Ano ba itong naiisip niya? Ang lakas niya suwayin kanina si Melissa sa pagpapantas siya sa kanilang amo tapos ganun din pala siya? Bukod pa roon, may kalaguan ng itim na itim at unat na unat nitong buhok. Hugis puso ang mukha niya at napakalinis tingnan, matangos ang kanyang ilong at kakita-kita mo pulang mga labi. Mukha siyang Diyos na bumaba galing sa Mount Olympus. Natulala na lamang si Isabela. Nagtaas ng kilay ang batang Del Fuero. Who are you? Matigas ang tanong nito. Isabela po, senyorito. Inutusan pa ako ni Senyorita Margarita na igala kayo sa buong rancho. Nahihiyang tugon ni Isabela. I'll just get dressed then. Sagot ng binata. Pumasok na ang binata sa loob ng sariling kwarto. Sumunod naman siya para ipasok din ang dala niyang merienda para sa binata. Nang makitang may lilinisin sa kwarto ay kagad siyang kumuha ng panlinis. Hindi naman masyadong marumi ang kwarto ng binata at kaunting alikabok lang sa mga bintana ang nilisan niya. Alam na alam pa naman niya kung gaano kaarte ang mga Del Fuero sa kalinisan. Lumabas sa walk-in closet ang batang Del Fuero. Hindi matanggal ni Isabela ang paningin niya sa binata. Tama nga naman si Melissa. Napakagwapo nga ng binata. Kay ganda pa ng pangangatawan. May merienda nga pala dyan, senyorito. Kumain ka muna bago tayo malas, sabi ni Isabela. Tumango lang sa Senyorito Rizal at tahimik na kinain ang mga pagkaing dala niya. Siya naman ay tinapos na ang paglilinis. Halos isang oras din ang tinagal ng dalawa bago sila tuluyang makalabas sa mansyon ng mga Del Fuero. May kalayuan ang pineapple at flower farm kaya naman sinabihan ni Isabela ang binata na kumuha na muna sila ng kabayo sa kwadra. Unang dinala ni Isabela ang binata sa pineapple farm. May mga tauhan pa rin doon ang mga Del Fuero na nagtatrabaho. Sinong kasama mo, Isabela? Tanong ni Tatay Luis sa kanya. Isa si Tatay Luis sa mga matagal nang nagtatrabaho sa mga Del Fuero. Siya po si Senyorito Rizal. Panganay po siyang anak na Senyora Margarita at Senyor Rodrigo. Ang sabi po ni Senyora ay lumaki siya sa ibang bansa kaya hindi pa natin nakita. Nakangiting sagot ng dalaga. Halatang-halata nga ang pagiging Del Fuero mo, iho. Hindi nalalayo sa iyong mga kapatid at naman yung tsura. Talagang puro kayo gwapo. Ako nga pala si Lydia. Nanay Lydia na lamang yung tawag sa akin, senyorito. Ako naman si Luis. Tatay Luis na lamang yung tawag mo sa akin. Pagpapakilala naman ni Tatay Luis. It was nice meeting you all. Sagot ng Senyorito Rizal at tipid ng ngiti.
Inalok silang dalawa ni Tatay Luis na tikman ng bagong ani na pinya na kaagad namang sinang-ayunan ng dalawa. Si Tatay Luis ang nagbukas ng pinya at si Nanay Lydia naman ang naghiwa nun at kapwa silang inabutan ng pagkatapos. May ilan pang naglapitan na trabahador kay Isabela at Senyorito Rizal. Isa-isa namang ipinakilala ni Isabela sa Senyorito ang mga trabahador. Pagkatapos na igala ni Isabela sa Senyorito Rizal sa Pineapple Farm, ay saka naman niya ito niyaya papunta sa Flower Farm. Sa lahat yata ng pagmamayari ng mga Del Fuero, ang Flower Farm ang pinakapaborito niya sa lahat. Kagaya sa ginawa ni Isabela kanina sa Pineapple Farm, ay pinakilala niya rito si Senyorito Rizal sa mga tauhang nasa Flower Farm. Hindi nga lang kagaya ng mga tauhan sa Pineapple Farm, ay may idea naman sila na may panganay pang anak ang mag-asawang Del Fuero. Bumaba si Isabela sa kabayong sinasakyan niya at sinalubong ang mga magulang, kagad siyang nagmano sa mga iyon. "Kumusta po, Senyorito Rizal?" tanong ng kanyang ina. "Mabuti naman po," sagot naman ng senyorito. "Nabanggit sa akin ng iyong ama na ikaw na daw mamamahala sa buong Casa Del Fuero?" tanong ng ama ni Isabela. "It's true. Maaga pong nagretiro ang mga magulang ko at manatili muna sila sa ibang bansa para makapag-relax at bakasyon. Kaming magkapatid na po ang mamamahala sa aming mga negosyo simula ngayon." Magalang na sagot ni Rizal. Na-amaze si Isabela sa binata. Nakatutuwa kasi na kahit lumaki ang Senyorito Rizal sa ibang bansa, ay matatas naman itong magtagalog. Bumaba si Isabela at Rizal sa mga kabayong kanilang sinasakyan. Hindi talagang magsasawa si Isabela sa panonood sa mga rosas na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Namanan niya yata ang pagkahilig niya sa mga bulaklak sa kanyang ina. May taglimang pathway kada isang bulaklak. Mayroong kulay rosas, pula, asol, puti at kahit na mga papel ng mga rosas, waling-waling, rose mallow, jade vine, ilang-ilang at sacred garlic pure. Alam mo, sa lahat ng negosyo nyo na nandito sa Sierra Leonora, itong flower farm ang pinakapaborito ko sa lahat. Pagbubukas ng topic ng Isabela. Kagaya sa mga kapatid ni Senyorito Rizal, ay gusto niya ring maging ka-close ang binata. Iyon nga lang ay hindi niya alam kung bakit sa tuwing magtatama ang kanilang mga matay palagi nakaramdam ng kaba si Isabela. "Really?" "Oo, ang ganda kasi ng mga bulaklak niyo dito at makukulay pa." Nakangiting sagot ni Isabela. "My mother loves flowers so much. Dahil patanda na kami ng patanda ng mga kapatid ko, hindi na namin kailangan ng mag-alaga sa amin. My mother is a bit disappointed about that. Kaya naman, imbis na kami ang alagaan niya, ang mga bulaklak na lang. Rason kung bakit din nagpagawa si Papa ng flower farm para kay Mama." Pagkwento ng senyorito. Halos abutan na silang dalawa ng dilim sa paglilibot. Inanyayahan siya ng batang Del Fuero na sumabay na sa kanilang maghapunan, pasasalamat dahil sa pagsama sa kanya na maglibot. Tahimik lang na kumakain si Isabela habang naikinig sa usapan ng mga Del Fuero. Negosyo lang naman ang kanilang pinag-uusapan. Sa kabisera nakaupo ang Padre de Pamilya. Sa kanang bahagi naman ni Senyor Rodrigo nakaupo si Senyora Margarita at sa kaliwa naman si Senyorito Rizal. Magkatabi naman si Isabela at Rizal. "Narinig ko pala na sumali ka sa beauty pageant dito sa lugar natin, Isabela?" tanong ni Senyora Margarita. Natigilan si Isabela at nahihiyang nagangat ng tingin sa mga Del Fuero. "Opo, may scholarship po kasi nakasama ang premyo ng mananalo. Malaki po ang may tutulong niyan sa pag-aaral ko kaya sumali na po ako," sagot ng dalaga. "Bakit kailangan mo pang sumali sa mga beauty contest kung pareho namang nagtatrabaho mga magulang mo sa amin? I'm sure makakaya nilang tustusan ang pag-aaral mo sa pamamagitan ng kinikita nila," singit ng batang Del Fuero. "Hindi na po kasi bumabata ang mga magulang ko, Senyorito Rizal. Kalaunan ay kailangan na rin nilang tumigil sa trabaho para mapagtutuunan nila ang pansin ng kanilang mga sarili. At isa pa po, kaya ko naman pong pagsabayan pagtatrabaho at pag-aaral. Kaya hindi ko na po kailangang iasa pa yun sa mga magulang ko," sagot ni Isabela. May malaking ngiti sa labi na tumingin si Senyora Margarita kay Isabela.
tila proud na proud sa isinagit ng dalaga. Tumikim lang si Isabela at muling nagpatuloy na sa pagkain. Bumalik naman sa pag-uusap ang mga Del Fuero tungkol sa kanilang mga negosyo. Narinig din ni Isabela ng pag-usapan ng mga ito ang pag-uwi ng mga kapatid ni Senyorito Rizal. Doon lamang siya nag-angat ng tingin. Pati po ba si Adam may uuwi na rin? Nahihiyang tanong ni Isabela. Yes, Isabela. Si Senyor Rodrigo ang sumagot. Are you excited to see him? Natatawang tanong ni Senyora Margarita. Why? Girlfriend ba siya ni Adam? Singit ni Senyorito Rizal. No, they're childhood best friends. Pero kung magiging sila nga ni Adam ay mas maganda. I've seen Isabela grow up and I know how kind her heart is. Your brother is in a good hands. Sagot ni Senyora. Magkaibigan lang po kami ni Adam, Senyora. Nahihiyang sagot ni Isabela at nagbaba ng tingin. Ngayon tuloy ay pinagsisisihan na niyang nagtanong pa siya ng tungkol kay Adam. Nahihiya siya. Oo, magkaibigan lang sila ni Adam Del Fuero at nakahihiya namang isipin ni Senyora Margarita na may maaari pang mamagitan sa kanilang dalawa ni Adam bukod sa pagiging magkaibigan. Dito madalas pumupunta ang mga kapatid mo kapag bumibisita sila sa Sierra Leona. Nakikinig lamang si Rizal habang nagkikwento si Isabela sa kanya. Nasa isang beach sila na malapit lang din sa Casa del Fuero. Dito siya dinala ng dalaga matapos silang muling dibutin ang kabuuan ng lupain ng mga Del Fuero. Agaw pansin ang magandang tanawin sa kalakhang lupain ng kanyang mga magulang. Subalit ang hindi niya alam ay kung bakit hindi niya man lang matanggal ang paningin sa dalaga. May kakaibang ganda ang dalaga na para bang naghihipnotismo sa kanya at wala siyang ibang pamimilian kundi titigan siya. Mabuti at darating na sila bukas. Paniguradong hindi ka na mabuboring dito. Dagdag pa ng dalaga. Nakita niya ang pagbaling ni Isabela at ang pamumula ng mga pisngin nito nang mapagtantong pinapanood niya ang ginagawa nitong pag-aayos sa mga pagkaing dala-dala nila. Mariing napapikit na lamang si Rizal at nag-iwas ng tingin sa dalaga. Ano ba itong ginagawa niya? May girlfriend na siya for Pete's sake? Wait, girlfriend niya pa rin ba si Alain kung nakipag-break ito sa kanya sa mismong araw ng pagdating niya sa Sierra Leona? Hindi naman nabago iyon sa kanya sapagkat palagi namang nakikipaghiwalay sa kanya ang nobya sa tuwing magtatalo sila. Pero hindi naman maabot ng ilang araw ay nagkakaayos na silang muli at nagkakabalikan. Tumatawag naman sa kanya ang nobya, iyon nga lang ay siya ang hindi sumasagot. Hindi niya alam kung bakit. Pagod na ba siya sa relasyon nila o dahil sa babaeng ito na palagi niyang nakakasama ngayon? Muling napatingin si Rizal kay Isabela. Lihim siyang napangiti nang mapansin kung gaano kasimple at walang arte ang dalaga habang kumakain gamit ang kamay. Kung mapupunta man si Isabela sa Maynila, ay papasa ito at maaaring maging artista o di kaya naman ay modelo. Alon-alon ang itim at mahabang buhok ni Isabela. Mapupungay rin ang mga mata niya na pinarisan ng mahaba at malalantik na pilik mata. Ayos na ayos din ang kilay niya. Maliit ang bilugang mukha na animoy mas malaki pa ang kamao ng isang lalaki kung ikukumpara roon. Manipis ang may kakiputang labi na mamula-mula. Matangos din ang ilong niya at balingkinitan ang katawan. Eksakto lang ang pangangatawan niya na bumabagay sa kanyang tangkad. Kahit sinong lalaki siguro makakita kay Isabela ay madali niyang maaakit sa natural niyang ganda. Senyorito Rizal, pagtawag sa kanya ni Isabela. Kumaway-kaway pa ang dalaga sa kanyang harapan. Masyado yata siyang natulala sa paninitig sa dalaga. What? Tanong niya na makabalik sa realidad ang kanyang isipan. Ang sabi ko po, kumain ka muna bago tayo tumuloy sa paggala, ani Isabela. Tumango naman si Rizal at sinunod na ang utos ng dalaga. Pagkatapos kumain ng dalawa ay kaagad na silang sumakay ng bangka at pumalaot. Silang dalawa lang ni Isabela ang nandoon at isang lalaki na siyang nagmamaniobra sa bangkang sinasakyan nila. Habang abala siya sa paninitig sa magandang tanawin sa harapan niya, abala naman si Isabela sa pangunguha ng mga larawan. Ilang saglit pa ay napansin ni Rizal na siya na ang kinukunan ni Isabela ng mga larawan. Hindi niya gustong may kumukuha sa larawan niya.
pero hindi naman niya magawang suwayin ang dalaga. Nakikita kasi niya kung gaano ito kasaya sa ginagawa kaya hinayaan na lamang niya ito. Nandito na po tayo sa Isla Verde, anunsyo ng bangkero. Tumango si Richard at naunahan sa pagbaba sa bangka. Nanatili naman siya sa tabi nun at taglahad ng kamay upang maalalayan si Isabela sa pagbaba. Salamat, senyorito. Ang maigi pa ay magsimula ka na mag-snorkeling dito. Mas maganda ang nandito sa dagat ng Isla Verde kumpara sa ibang isla. May enjoy mo panigurado dito. Anito. Ikaw ba? Hindi ka ba sasama? Tanong ng binata sa dalaga. Magtatagal lang ako ng cover-up ko at lulusong na rin ako sa dagat. Sagot ni Isabela. Hindi lang si Rizal at Isabela ang nasa Isla Verde. Marami ring mga turista roon, mapapinoy man o foreigners. Bukod sa magagandang tanawin dito sa Isla Verde ay attraction din ang mga water activities na inoffer ng mga namumuno sa buong isla. May mga nakikita si Isabela nung gagamit ng jet ski, may nagsusurfing, may mga turista rin na nakasakay sa banana boat, nagwi-wakeboard, at may mangilan-ngilang mga kabataan na nagpapagalingan sa paggamit ng skimboard. Malapit naman sa dalampasigan ay may mga stall na nagpaparinta ng skimboard, surfing board, at wakeboard. Pagkatapos magtanggal ni Isabela ng cover-up ay hinanap niya si Rizal. Buong akala niya ay nag-snorkeling ng binata, kagaya ng sinabi niya rito, pero nakita niya itong naghihintay pa sa kanya. Napanganga na lamang si Isabela nang makalapit na siya sa binata ay nakita niya itong may hawak na surfboard. Magsusurfing ako. Iwan ko muna sa iyo ang phone ko. Ani nito. Napatango na lamang si Isabela at kinuha na ang phone ni Senyorito Rizal. Pinanood ni Isabela si Senyorito Rizal na naglakad sa dagat hanggang sa sumakay na ang binata sa surfing board at lumapa sa board habang nagpapalo. Pinapanood niya pa rin ang binata habang dahan-dahan naman itong tumatayo sa ibabaw ng surfboard. Namamanghang pinanood ni Isabela si Senyorito Rizal habang eksperto itong nakikipaglaro sa mga alon at gumagawa ng kung ano-anong surfing tricks. Ang naunang trick na ginawa ni Senyorito Rizal ay rodeo flip na inspired sa snowboarding. Ang rodeo flip ay pinaghalong pag-ikot at pagbaliktad ng surfing board. Sumunod naman nito ay ang aerial. He found a ramp. He launched off the lip, fly over the wave, and land on the wave's face. Akala niya ay tapos na roon ang pagpapasikat ni Senyorito Rizal, pero hindi pa pala. Laglag pa ngang pinanood ni Isabela ang kanyang senyorito na ngayon naman ay abala sa paggawa ng ikatlong trick. Based sa galaw niya ay nahulaan niyang tube ride ang gagawin nito. Ang pinakamahirap na trick sa surfing pero wala namang kahirap-hirap si Senyorito Rizal habang ginagawa niya iyon. Dahil sa mga kapatid ni Senyorito Rizal na mahilig diyang mag-surfing ay hindi na bago sa kanya ang mga tricks na pinapagawa ng binata. Napapalakpak na lamang si Isabela na makitang nagawa ni Senyorito Rizal ng perpekto ang tube ride. Naalala niya tuloy bigla si Adam na hindi magawa iyon ng perpekto. Hindi mapigilan ni Isabela ang sariling hindi humanga sa batang Dalfuero sa galing na ipinamalas nito. Ang galing! Tinuruan siya noon ni Adam na mag-surfing pero hindi talaga para sa kanyang surfing dahil kahit na anong gawin niya ay hindi siya matututo. Basic na surfing tricks lang ang natutunan niya gaya ng bottom turn, carve at cut back. Inaamin din ni Isabela na gwapong-gwapo siya kay Senyorito Rizal habang pinapanood niya itong kunot ang noo habang nag-enjoy sa ibabaw ng tubig. Ang galing mo pala mag-surfing, Senyorito Rizal. Puri ni Isabela na makabalik na sa kanya ang binata. Isa sa mga hobby ko sa ibang bansa ang pagsusurfing. Nung umuwi lang ako dito sa Pilipinas sa tigil dahil mas naging abala ako sa pagtatrabaho. Sagot ng binata. Pwede mo magtanong? Shoot. Kuryoso kasi ako kung bakit sa ibang bansa ka lumaki kayong nandito naman sa Pilipinas sa mga magulang mo at dito din naman lumaki ang mga kapatid mo. I stayed abroad for a long time for my grandmother. She was all alone and getting old and I want to take care of her and be with her. Nang mamatay si Lola ay saka pa lamang ako umuwi dito. Sagot na Rizal. May lungkot na nakita si Isabela sa mga mata ng binata nang ikwento iyon. Tumango at napaginti na lamang si Isabela sa naging sagot ng kanyang senyorito. Mababait at mapagmahal talaga ang Model Fuero. Nakatutuwa nga naman.
Alas 5 na ng hapon nakarating si Isabela sa mansyon ng mga Del Fuero kinabukasan. May nasikaso pa kasi siyang project sa school at talagang tinapos na yun kaagad kahit sa isang linggo pa naman ang deadline dahil gusto niyang makapag-focus sa trabaho at sa darating na beauty contest sa kanilang lugar. Pagkapasok niya pala sa mansyon ng mga Del Fuero ay kaagad na sinalubong ni Isabela ng kanyang mga kaibigan. I missed you. Bulong sa kanya ni Adam at saka siya kinulong sa mahigpit na yakap. Na-miss din kita, pero nakakahiya sa pamilya mo, nakatingin silang lahat sa atin. Bulong ni Isabela. Natawa naman si Adam at pinakawalan na siya. Nagtama ang paningin ni Isabela at ni Senyora Margarita. Nahiya naman ang dalaga na mapansin ng malaking pagkangiti-ngiti nito. Nakatutuwang isipin na kahit na prominente at mayaman ng mga Del Fuero ay hindi naman sila kagaya ng ibang mayayaman na ayaw sa mga mahihirap. Ilang movies at libro na nga ba ang napanood at nabasa ni Isabela na kailanman walang puwang mga kagaya niyang mahihirap sa mga mayayaman. Pagkatapos magmerienda ng mga Del Fuero at kasama siya ay pumunta sila ni Adam sa likod ng mansyon kung saan nandoon ang isang luma at gawa sa bakal na duyan. Iyon ang madalas nilang tinatambayang dalawa. So, you've met my older brother? Tanong ni Adam. Itinulak nito ang swing na kinaupuan niya. Yep, mabait din siya kagaya niyo. Sagot ni Isabela. Yeah, but you should be careful with him. He is not what you think he is, Isabela. Bulong ni Adam. Ano ibig mong sabihin? He is your brother, Adam. Hindi mo dapat pinagsasalita ng ganyan sa harap ng ibang tao. Suway ni Isabela. Makinig ka lang sa akin. It's for your own good. Naguguluhan man ay napatango na lamang si Isabela. Pagdating ng dinner ay nanyayahan din si Isabela ng mga Del Fuero na sa kanila na maghapunan. Pero tumanggi na siya at nagpaalam na lang na maaga siyang uuwi para sa gabing iyon dahil bukas ay piyesta na sa kanila at bukas ay gaganapin na rin ang beauty contest na sinalihan niya. Pinapasabi po pala ni Mama na kung hindi daw po kayo abala bukas ay pumunta daw po kayo sa amin at doon na po kayo mananghalian. Nahihiyang imbitan ni Isabela. Fiesta na nga pala bukas, no? Sige, kung matapos kami agad ng Senyor Rodrigo mo sa trabaho namin ay sasaglit kami sa inyo. Kung hindi naman kami makakarating ay paniguradong ito ang mga anak ko ang pupunta. Sagot ni Senyora Margarita. Tango lamang ang naging sagot ni Isabela. Alas 8 na nakaalis ang dalaga sa mga Del Fuero at kagaya ng nakagawian na nila ni Adam ay hinatid na naman siya nito sa kanilang bahay. Gusto niya pa sanang imbitahan ng binata sa kanilang bahay, ngunit hindi niya nagawa dahil nakwento ng kaibigan niya na abala ito ngayon. Hinayaan na lamang niya. Abala ang mga magulang ni Isabela nang madatnan niya ang mga ito. May ilan din silang mga kamag-anak doon na tumutulong sa paghihiwa ng mga gulay at karne para sa iluluto bukas. Tutulong pa nga sana siya pero tumutol lang mga ito at sinabihan na lamang siya na magpahinga. Ayaw pa man niya ay wala na rin siyang nagawa at sumunod na lamang. Maagang nagising si Isabela kinabukasan. Sa gabi na ang laban niya at kinakabahan na rin siya. Ang mga kaibigan niya ay maaga ring pumunta sa kanilang bahay upang tulungan siya sa paghahanda. Nagpractice na rin sila sa gagawin niya para sa talent portion. Magsasayaw kasi siya. Paniguradong mananalo tayo nito. Hindi hamak naman na mas maganda si Isabela kumpara sa ibang mga kandidata. Ani Mikay. Isa siya sa mga baklang kaibigan ni Isabela na tumutulong sa kanyang paghahanda. All out sa mga ito at suportado siya. Kapag may kailangan siya ay hindi sila pa mismo ang nagpo-provide nun. Mabilis na lumipas sa mga oras. Nang tanghalian na ay hindi nga makakadalo ang mag-asawang Del Fuero dahil abala pa raw sa trabaho. Pero ang apat na magkakapatid ay present. Kaya naman ang mga kababaihan at kabaklaan ay panay ang tilian na makita ang magkakapatid. Napailing na lamang si Isabela at tumulong na sa nanay niya para may paghanda ng makakain ang mga batang Del Fuero. Nag-lunch ka na ba, Isabela? Sumabay ka na sa amin? Ani Adam. Tumangon si Isabela at kumuha na rin ng pagkain para sa sarili. Ramdam niya ang panonood sa kanila ng mga bisita nila. Pero alam naman niyang hindi mag-iisip ang mga iyon ng kung ano-ano dahil alam naman lahat na nagtatrabaho siya para sa mga Del Fuero.